Sakto na po alas 9 ng umaga. So we start on time. Tayo po lahat ay tumayo. That is alright. Say amen. Isahan po natin ang ating gawain. Ngayon ay huling linggo ng Mayo. Hawakan po natin ang kamay ng ating katabi. Kakilala mo, hindi? And let us just pray for one another na ang maramdaman ng kahawak mong kamay ay kalakasan ng Diyos. Kapayapaan, kagalingan, kaayusan. Alam natin na may kanya-kanya tayong mga pagsubok ng buhay. Pero dahil nandiyan ang Panginoon, kakayanin natin ang buhay na ito. Hallelujah! Lord, tinawag mo kami hindi para matalo, hindi para maging kawawa. Tinawag mo kami para manalo sa buhay na ito. And the reason kaya kami sumasambay, para magpasalamat. Para mag-aaral ng iyong salita. Especially, lumakas ang aming spiritual life. Ang ibang mga tao ay walang oras para sa iyo. Pero nandito ang iyong mga anak, gustong magpuri, gustong magpasalamat, gustong mag-aral, gustong magbigay. Dahil ikaw ang dahilan ng buhay. Salamat, Panginoon. Anoint the worship team as they lead us into worship. Ang kongregasyong aawit para sa iyo, ang aming pag-aaralan, iyong salita, ang aming pagbibigay, lahat ito ay para lamang sa iyo. To God be the glory. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi, Amen. Thank you, Lord. Amen. Pakisabihan po ang iyong katabi, handa na ako magpuri sa Diyos. Amen. Amen. Ibigay natin ang the best para sa ating Panginoon. As the worship team will be leading us as we worship God this morning. Amen. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Amen. Masaya po ba tayo ngayong araw? Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Bago po tayo kumanta sa Panginoon ngayong umaga, let me just read Psalms 100, verse 4 to 5. Sabi po dito, enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name. Hallelujah. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen? Hallelujah. Yes, Lord. Huwag po muna natin isipin kung ano po yung mga problema natin ngayong umaga. Let's just focus our eyes on the Lord this morning. Yes, Lord. Truly you are good and your love endures forever, O God. Hallelujah. Lord, we invite you into this place, Lord Jesus. Let your Holy Spirit fill this place, O God. Hallelujah. Lord, we just want to praise your name, O God. Hallelujah. Lord, we cry for more of you this morning, Lord Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, you are
to be overcome by your presence, Lord. For the last time, Holy Spirit, hallelujah, move in this place, oh God. Yes, Lord, hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, that is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Thank you, Jesus. Praise your name. Hallelujah. Let's give a clap offering for the Lord this morning. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya po mabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful morning. Let's continue to sing. Let's dance and shout for the Lord this morning. Hallelujah. Open the eyes of our heart, oh God. Yes, Lord. Just want to see you high and lifted up, oh God. Hallelujah. Sing for the Lord this morning. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see
Lord, we continue to be in your presence this morning, O God. Hallelujah. Napakasarap po na awitan ka. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, your Holy Spirit fill this place, O God. Hallelujah. Lord, wala na pong ibang makahihigit pa, kundi ang iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang nararapat purihin, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, Lord Jesus. Hallelujah. We just want to praise your name, Lord. Hallelujah. Praise your name, Lord. Invite the Lord this morning. Hallelujah. Let His holy presence fill this place, O God. Hallelujah. Hallelujah. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Your presence, Lord. One more time, hallelujah. Nothing compares to you, O God. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Hallelujah. I've tasted
the Lord this morning. I will worship. I will worship you. I will worship. Lord, we worship you. I will worship you. We worship Lord. I will worship. I will Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. One more time. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I
worship as Sister Yen opens us in prayer. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Papurihan ka at pasalamatan ka, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, salamat po sa bawat isa na nandito, Panginoon. Salamat po at dinala mo po kami sa iyong bahay-sambahan. Lord, we pray ko ano man po yung mga pinagdadaanan namin, mga pinagdaanan namin itong mga nakaraang araw, Panginoon. Lord, we know, Lord God, nirelease mo na po ito, Panginoon. Inalis mo na po kung anumang problema, karamdaman, Panginoon. Pinagaling mo na po kami, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Thank you, Father, for you are so good to us, Lord God. Napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Bagamat kami nagkukulang, ikaw ay hindi nagkulang sa amin, Lord God. Lord, kung may mga nagawa kami, may mga nasabi kami, Lord God, mga inisip na hindi dapat lang, Lord, patawarin niyo po kami, Lord God. Alam namin, Panginoon, na napatawad mo na po kami, Panginoon. Lord, we pray sa bawat isa, Lord God, sa makikinig ng iyong mensahe, Lord God. Lord, ang magbibigay ng iyong mensahe, langisan mo po ang kanyang mga labi, Panginoon. Sa aming mga makikinig, buksan mo po ang aming puso at isipan upang marinig namin at malaman ang iyong mensahe para sa amin ngayong umaga, Panginoon. Alam namin may plano ka sa bawat isa sa amin. May plano ka maganda para sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Sa mga wala pa dito, Lord God, nawa ingatan niyo po sila sa pagpunta dito, Lord. Gabayan niyo po sila, Lord God. Buong araw na ito ay para sa iyo, Panginoon. Kayo po ang maitaas at maluwalhati, Lord God. Hindi kami, Lord, kundi kayo, Panginoon. Kayo po ang maitaas. Salamat po, salamat sa umagang ito, Panginoon. Nawa, bawat isa ay magsabing, Amen. 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 Lord. Hallelujah. Bago po tayo umupo, tayo po yung mga pagkabayan sa bawat isa. Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat bagay na pagkakataas namin sila, Panginoon, sa pagkita nila ng Founders Church, pagkakulit sila, ang kanilang guro, ang kanilang awitan, Panginoon, pakikinig kayo sa lagda, sa lahat ng gagawin, at nagkaligtaan, sa pagkila, lisensya mo, kasama kayo, lalong bawat isa, pagkakalang Jesus. Praise God. Thank you, worship team, for leading us in our worship this morning. Amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. Sige po, dumako po tayo sa panalangin. Taas po muli natin ang ating dalawang kamay. At tayo po yumuko at lumapit sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat po muli at nagkita kami
Hindi lamang para sa aming sarili, kundi higit sa lahat, para katagpuin namin ang Diyos na nagpahiram ng buhay. Muli ay hinihingi po namin ang iyong gabay, ang iyong basbas sa aming pagbubulay ng iyong salita. Alam namin na hindi biro ang mga nagdaang araw, may kanya-kanyang pagsubok ang buhay, problema ang buhay. Pero dahil kasama ka, O Diyos, kami nakatayo pa rin. Kami nagsasabi that this is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa iyong bibig. Basbasan mo ito, naway ito'y maging pagkain ng aming kaluluwa ngayong umaga at ipamuhay ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ko'y magsabi, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Mamaya siguro, after sa huling part ng ating program, we will be praying sa lahat ng mag-aaral for this school year, 2019, up to 2020, naka-enroll o hindi. We believe na mag-aaral ka this school year. Amen? Amen. Bagamat ang mga school ay nagtataasan talaga, pagdagdag sila ng tuition fee, we do believe that God provides. Sabi mo nga sa katabi mo, God provides. Amen? Dapat yan. Ang aming mga UFM, ang third ng fourth ngayon, yayaman kami. Amen? Alam mo yun, kaya kang paimani ng Panginoon? Amen. Bakit? Hindi dahil magaling ka o masipag ka o magaling kang dumiskarte, kundi He knows yung mga sikreto para ikaw at ako ay magpalain. Amen. So if you have your Bible, turn with me sa Lumang Tipan, sa libro ng Proverbs, Kawikaan, chapter 1, from verse 7 up to verse 8. Proverbs chapter 1, from verse 7 up to verse 8. Basahin po natin, everybody. Let's look at our monitor. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Verse 8. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Our topic for this Sunday, the last Sunday of May, is entitled, Be Teachable. Ikaw ba'y madaling turuan o matigas ang ulo mo? Di ba? Maraming tao ang sinasabi nating mahina pumikap, slow. Pero kahit slow ka, pero gusto mong matuto, gusto mong sumunod, madali lang po yan. Amen. In my introduction, there are many pathetic people, ng mga kawawang tao, who don't change for the better. Gusto nila, okay na ito, okay na itong karakter na ito, okay na itong ugaling ito. Ayaw kong magbago. Ang tawag po sa kanila, pathetic. O sa simpleng Tagalog, yan ang mga kawawang tao na ayaw magbago sa ikabubuti. Tayo po ba gusto magbago? Amen? Sino po dito ang gusto magbago ang ugali niya? Kung ikaw'y mabait, hindi ka na dapat magbago. Mas lalo ka maging mabait. Pero kung alam mo medyo masama kang tao, kailangan may mabago for the better. Yan po bang itsura mo? Gusto mong mabago rin? Amen? Amen? May iba. Pastor, pwede. Pero in God's message this morning, dapat po nating maintindihan na isa sa we need to maximize our personal beauty ay ang ating sarili. Na every day, paganda ng paganda ang ating pagkatao. Hindi pasama ng pasama. Hindi totoong Kristiyano yun. Ang totoong Kristiyano, you maximize your personal beauty. Hindi muna nung labas. Yung nakikita ng tao. Unang-una, yung nasa puso, yung nasa loob natin. Now, if you believe na ikaw ay araw-araw ay gumaganda ang iyong pagkatao, then you're hitting yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba doon? Amen.
Now, number one, the marks of a teachable person. Ano po ba ang mga marka? Paano ba ang mga palatandaan na ang isang tao ay teachable? Pwede mo bang itanong ngayon sa katabi mo yan? Teachable ka ba? O madalas pinipilit mo ang gusto mo? Walang aamin dyan. Di ba? Aminin mo man o hindi, alam po ba niyo, most people o halos lahat ng tao, pinipilit nung gusto niya. Dahil alam niya na medyo mas magaling siya mag-isip, marami siyang alam. At dahil doon, yung word na teachable, ang hirap mapasa kanya. If you are a teacher or an instructor of a school, tapos ang estudyante mo ang nagtuturo, di ba parang nakaka-insulto naman yun, dapat ako nagtuturo. So, ang pag-aaral po ay hindi yan sa edad. Madalas kong sabihin, kaibigan, ang ating isipan, dapat po yan nagbabasa lagi. Walang tao. Amen. Pastor, lagi naman ako nagbabasa ng Facebook at Messenger. Iba naman basa yun, no? At least you have something to read on, whatever is that, magazine, or a small book. At ang pinakamasarap basahin po, dapat Bible. Amen? Sino ba dito ang he finds joy when he is reading the Bible? Amen. Dapat yun. Pastor, ang hirap intindihin eh. Dapat may nag-translate pa sa akin. Oh, I thank God whenever I read the Bible, kuha ko po agad ang ibig sabihin. Bakit? Kasi there is a Holy Spirit na mag-guide sa inyo. Bakit, Pastor, ang ibang tao hindi agad nakukuha? Kasi nga ng Holy Spirit, parang ayaw nila. Ang gusto pa rin nila, sila ang dapat masunod. So, yan ang mark. Now, letter A under number 1. A teachable, have a good and godly attitude. Ang teachable na tao daw ay mabuti at he have a godly life. Sino po dito naniniwala na mahalaga na meron tayong godly life? Yung mga Diyos na ugali. Amen? Siguro ang iba sa inyo na dahil sa inyong kakulitan noong maliit kayo, medyo may mga code name kayo, may mga nickname kayo. Si Dominita, si Dominito. Kasi at titigas ng ulo. But thank God, as we grow for the Lord. Amen? Ewan ko, napapansin mo. As we grow, nagiging mature tayo sa Panginoon, ang gusto nating yakapin ay kabutihan at godliness. Bagamat ibang tao, niloloko tayo. Ang ibang tao, kung ano-ano ginagawa sa atin. But we remain faithful to God. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, maging teachable ka. Sige po, maging teachable. Mas malakas, maging teachable ka. Bakit? Ang kapangyarihan po na teachable person ay yan ang taong madalas magtanong. Nagtatanong sa asawa niyang babae, nagtatanong sa asawa niyang lalaki, nagtatanong sa kanyang mga anak, nagtatanong sa kanyang mga empleyado, lahat nagtatanong. Di po ba ang isang bata, pag yan ay matanong, matalino? Napansin niyo, pag may bata, di ba sabi, tayo ano yun? Nay, ano ibig sabihin yun? Di ba matanong? Matalinong bata yan. Pero pag may edad ka na, at matanong yung kasamahan mo sa buhay, saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Hindi yung matalino, ang tawag doon, diskumpiyado. Hindi siya naniniwala sa sinasabi mo. Pero a good person po, ay dapat po nating tanggapin na may kanya-kanya po tayong mga standard of living. What I mean is, nung character natin. Kung ang ating attitude sa Panginoon ay gusto natin ng kabutihan at godliness, hindi po tayo mawawala sa daan. Ang tren na aalis o mawawala sa release, anong mangyayari doon? Parang LRT2. May babangga. Di ba? Magkaka-aksidente. Pero kung ang ating buhay ay nasa release at nasa kalooban ng Panginoon, kaibigan, kapatid, hindi ka maliligaw. Amen?
Now, dito po sa ating pinag-aaralan, dapat nating maintindihan na ang tao, pag lumalapit sa Panginoon, inaalis ng gusto niya. Yung dapat, kung lalapit kayo sa Panginoon, Panginoon, ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay ko, sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa negosyo ko, sa pag-aaral ko? Now, kung hindi mo itatanong yan sa Panginoon, maliligaw tayo. Bakit maraming tao ayaw nang mabuhay? Bakit maraming tao wala nang pag-asa ang buhay? Dahil pinilit nila ang gusto nila. Kaya sabihin nga po niyo yung katabi, huwag mong pilitin yung gusto mo. Sige nga po, huwag mong pilitin yung gusto mo. Ang hanapin mo ay yung gusto ng ating Panginoon sa ating buhay. Now, let's go sa Proverbs 1:7. Balikan natin ang ating text. The fear of the Lord, ang pagkatakot sa Diyos, is the beginning of... Kaya po, meron kang takot sa Diyos. Ano yung mga takot na yun? Ayaw mo magkasala, ayaw mo lumangoy sa kasamaan. Nag-uumpisa daw po ang katalinuhan ng Diyos. Sino dito naniniwala na ikaw ay matalinong tao? Amen. Tingnan mo nga, mukha bang matalino yung katabi mo? Amen. Mukha bang pinagmamalaki ng teacher niya? O mukha bang nabato na ng chalk? Nabato na ba yan ng eraser? Ang iba sa inyo, blackboard yata ang ibinato. But we thank God na kung tayo lamang ay may takot sa Panginoon, doon mag-uumpisa ang talino. Now, second line, the fools despise wisdom and discipline. Ang mangmang daw po, ayaw ng talino, ayaw ng disiplina. Amen? Gusto nila malaya, yung malaya na sila ang nasusunod. Ano kaya ang bansa natin? Lahat ng pwede natin maisipan ay pwede natin gawin. Kung nakakakita ka ng nagsiselfon at paganda ng cellphone, kukunin mo. Wala naman eh. Wala namang rules. And I thank God for rules. Amen? Doon itinatama ang tao. Ang mga mangmang, ang mga fools, ayaw ng talino at ayaw rin ng disiplina. Now, kung bababa tayo sa verse 8, ano pa sinabi sa verse 8? Listen, my son, to your fathers. Kaya mga anak, kanino daw tayo makikinig? Sa ating tatay, sa instruction ng ating ama. At sinabi na, do not forsake your mother's teaching. Amen? Bagamat ang nanay ay talagang pagsalita ay halos minsan paulit-ulit. Pero nung paulit-ulit na yon, tumatatak sa isip natin. And I don't know how you read your Bible. Minsan mapapansin natin lang sa New Testament, parang inulit lamang po ng verse sa kabila. Napapansin ba niyo yung mga nagbabasa dito ng Bible? Parang inulit lang. Anong ibig sabihin niyo? May ibinidiin sa atin ng Diyos na kailangan nating maunawaan maigi. Pag tayo aalis ng bahay, ang sasabihin ng magulang natin, mag-ingat ka. Umuwi ka ng maaga. Paulit-ulit yun. Yung nanay mo, sukli anak, sukli. Ay, hindi pa kayo nagbibigay ng pera, ba't hinihingi na nyo ang sukli? Diba? Paulit-ulit. But we thank God, yan instruction ng ating ama, yan teaching ng ating mga nanay na pang-ahalaga niya. Remember mga magulang mo, bata ka, teenager ka, na medyo nagagalit ka sa magulang mo dahil paulit-ulit. Pero nung magulang ka na, paulit-ulit ka rin. Oo, nakukuha niya. Kaya kayo mga kabataan, pag magulang na kayo, ulit-ulit rin kayo. Akala nyo, nung magulang mo nung ganyan? No? Kung ano nakikita mo, kung ano nadinig mo, kung ano natutunan mo sa magulang mo, i-a-apply mo rin yan sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Amen? Amen po ba? Diyan ba tayo? Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen! Who listen to God's instruction
instruction and correction. Amen. Thank God for His love. Now, letter B. Who looks up in good example and better ways. Ang tao po pala, pinagmamasdan ka. Alam po ba niyo yun? Sa bahay, kapitbahay mo, kasama mo sa trabaho, barkada mo, kahit hindi nila yung sinasabi, tinitingnan ka nila. At napakahalaga sa kanila yung good example mo. Naging mabuting halimbawa po ba tayo? Amen? Minsan, may kaibigan ako, tatay siya, galit na galit siya dun sa anak niya, naninigarilyo. Sabi niya, anak, huwag kang maninigarilyo. Pero may nakasalpak na sigarilyo sa bibig niya. You never can be a good example kung ikaw mismo ay ayaw sumunod doon sa rules. Wala na akong kausap. Amen? If you want a better way, be a good example. Sabihin mo nga, bulong mo nga sa katabi mo, maging mabuti kang example. Amen? Kayo po ba ay minsan may nagpapasalamat sa buhay niyo? Sino na po dito ang nasabihan na ang bait mo naman? Amen. Ang cute mo naman. Ang salitang ang bait mo naman, ang ganda mo naman, yan. Yung salitang ang buti mo naman, yan po ay tatak ng pagiging normal na Kristiyano. Normal. Kaya hindi, pag ikay nakadinig sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa bahay, lalo na ang buti mong anak, wow, yung tenga natin halos pumapalakpak. Pero dapat po nating maintindihan, normal lamang bilang Kristiyano ang masabihan ang buti natin. That is normal. Why? Dahil gusto natin lumakad kay Lord. Gusto natin hindi tayo makita, kundi sino? Si Lord. Kaya po nung good example, sa iba mahirap yan. Pero kung totoo kang Kristiyano, hello? Kung totoo kang Kristiyano, madali lamang yan. Yan ang tao. In a better way. Yung pabuti ng pabuti, ang pagiging pagkatao mo dahil nag-glorify. Sino po? Ang ating Panginoon. Nung pagtotoo natin, minsan ang dali ng taong makita pag-sbot ang buhay. Pero tingnan mo ng taong yon pag may problema. Diba? Paglapit mo sa kanya, huwag ka dito, ayoko makita ang pagmumukha mo, lumayas ka. Ulit siya kasi. Pero nung time na okay naman, walang problema, walang pagsubok ang buhay, parang ang sarap kausap. Once na pumasok ang pagsubok, yung pagiging good example, nawala na. Now, kapatid, kaibigan, dapat po pala kung ikay Kristiyano, maganda ang sitwasyon mo o pangit ang iyong sitwasyon. Let us be a good example. Amen? Kaya po ba? Lalo nung sa pila, ang pila po, ang ganda-ganda, pumipila ka, tapos maya-maya may sisingit sa'yo. Nasubukan na po ba niyo yun? Na kunwari, kinakausap niya nung nasa unahan mo, pero hindi na aalis sa pila. Sabi mo sa katabi mo, gano'n, gano'n. Now, saan man tayo, let us be a good example. Now, letter C. Let's go down. A teachable person admits errors and shortcomings. Ito mahirap. Kung ikaw'y magulang, di ba hirap mag-sorry sa anak? Magulang ako, hindi ako pwede mag-sorry. Pwede ba yun? Sino man tao, ano man tayo, dapat po nung salitang sorry, normal sa atin. Kasi we believe na ang tao ay nagkakamali. May nasasabi tayo minsan, meron tayong nagagawa na hindi naman natin sinasadya.
Pero purihin ng Panginoon kung tayo'y Kristiyano talaga, hindi sa ating mahirap ang magsabing sorry. Kamusta pa po ba ako? Now, ang isa sa pinakamahirap talaga dyan, ang pride of life. We have that pride. Bakit ako? Ako ang pinaka may edad. Ako ang pinaka mature dito. Ako ang may karanasan sa lahat. Bakit ko kailangang i-admit na nagkamali ako? Alam po ba niyo, most people, ang pinaka-style nila sa buhay ay to be safe. Kung may pagkakamali, ayaw nila ma-involve sa pagkakamali. They want to be safe. And that's normal. Ayaw nilang masasama sa, nasa company ka, may konting problema. Tinanong, sino ba ang gumawa niyan? Sino ba ang dahilan? Ba't ang pagkakamali na yan? We want to have a safe place. Pero minsan, alam natin na isa tayo sa dahilan. Bakit nagkamali? May errors tayo. Meron tayo mga shortcoming. Pero ang isa daw pong marka na ang isang tao ay teachable, aminado siyang nagkamali siya. Wala na tao. Amen! Yung sabihin mo nga sa katabi mo, unahan mo na, pinapatawad na kita. Amen? Amen, pinapatawad. Hindi ko pa ako nagkakamali. Inuunahan mo na. Dahil normal lamang po ang magkamali. Normal lamang ang minsan, may nasasaktan ka. Pero dapat po, kainin natin ang pride natin and we say, sorry na. Kung hindi mo ako papatawarin, hindi ko mabutalangin. Kasi ang mga taong hindi magpatawad, delikado. Ayoko pa sa talagang makita ng kanyang pagbubuka. Oh, that's wrong. Sabi ng Panginoon at sa kanyang salita, love your... Yan ang verse na gusto kong burahin sa Bible. Ang daling mahalin ng barkada mo na gusto-gusto mong kasama, di ba? Yung ayaw mong makita, yung ayaw mo ang ugali, ayaw mo ang forma ng buho, ayaw mo ang forma magsalita. But thank God, kasama natin. Let's give a clap offering po sa ating Panginoon. Wala na mo yung kailangan kasi palakpakan natin ang napakabuti Diyos. Amen? So again, kung ikay magkakamali, anuman ang iyong edad, sino ka man sa bahay, sino ka man sa trabaho, normal na magsabi po tayo ay sorry. Now, number 2, why be teachable? Bakit kailangan na ako bilang Kristiyano maging teachable? Sa simpleng Tagalog ba ng teachable, ano po? Madaling sumunod. Hindi mahirap kausap. Naiintindihan niya ng sinasabi sa kanya at ang maganda, sumusunod siya. Okay? Now, under it, letter A, being teachable, open up people to Christ's ministry. Pag tayo po pala teachable at nakikita si Kristo sa atin, madaling buksan ang pintuan ng Diyos na lalo nilang makita ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Alam po ba nyo, God has no mouth unless itong bibig na to at yung bibig na yan ang magsalita para sa Kanya. Ang Diyos daw walang paa unless yung mga paa na yan ang hahayo sa Kanya. Nakukuha po ba niyo ako doon? Yan ay binigay sa atin ng ministry ng Panginoon. At kung tayo'y teachable, hallelujah! Sino makikita? Lakas na kasali, sino makikita? Si Kristo sa atin. And it opened doors. Kapatid, kung ang tingin mo sa buhay mo, sa pamilya mo, ay hanggang diyan ka na lamang. No, that's wrong. May parating at gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Yung amin pong nangyari is,
Friday, no? Saturday, meron po kaming UFM parang family camp. At nung purple po, halos hindi natulog. Dahil nag-tent po kami, yung nagkatabi si Brother Jojo at si Brother Joey, hindi nakatulog rin si Brother Jojo sa kanyang katabi. Dahil parang daw may barko na siya katabi. Pero, ang maganda po doon nakikita ko ng most men na kasama ko, ang bukang bibig, may gagawin ang Diyos sa ating buhay. Karamihan po doon ay dati hindi mapasaya ng bahay nila, ng pamilya nila. Ang nagpapasaya sa kanila ay alak. At sasabihin mo, kakausapin mo sila, Pastor, ang nagpapasaya sa amin pag linggo ng hapon, pag nandun ako sa kapitbahay ko at mayroong mga alak na katabi, yun ang pinakamasayang panahon ng buhay ko. Pag umuwi ako, nakaparang impyerno na. Ganun? Pero nung nakakilala sila sa Panginoon, mas naging meaningful ang buhay. Hello? Amen? God opening another door. Pag nagsara po daw ang isang pinto, may pintong muling magbubukas sa iyo. So, hindi tapos ang buhay. Huwag mong ramdamin na pag nagsara ng pintuan na yun, tapos na, wala na pag-asa. Muling magbubukas ang Panginoon ng isa na namang pintuan para sa iyo. Sino po naniniwala doon? Dahil pag tinanggap natin ito, pag sinabi natin, ako'y gagaling, gagaling ka. Pag sinabi natin, ako'y magkakapera sa tulong ng Diyos, magkakapera ka. Sino po dito naniniwala na balang araw magiging milyonaryo siya? Bilyonaryo, may nanangarap pa dito? Wala na si Henry C. Ikaw na ang susunod na Henry C. Amen? O si Henry C, if you know his story, hindi pala siya nagtitinda talaga ng shoes eh. Unang ginawa niya, he was shining. Naglilinis lamang siya ng sapatos. Hanggang sa medyo na-improve, nagtitinda na siya ng sapatos. Hanggang siya, nung SM, nung shoe mark, doon nag-umpisa. Maliit lang, from scratch, from rags lamang siya. Wala siyang pagmamalaki na yaman. Pero God bless him. Tapos, ang pangarap niya, nasa isip niya, ang Pilipino mayaman. Pero yun. Sabi niya, pag ikaw'y bumabiyahe, every 15 minutes, yan ang pangarap niya, makakakita ka ng SM store. Kaya nga nung kwento, nung Mercury, pinagtabuyan siya. Sabi sa kanya, huwag kang magtitinda sa harapan ko. Sabi niya naman yan, ano rin siya, nagtitindero lamang sa sapatos. Sabi niya, pag ako nagkamol, yabang no? Pag ako nagkamol, hindi kita papapasukin sa mall ko. Amen? Yun sinabi niya. Kaya yung manager, natawa ka. Ikaw na nagtitinda lamang ng sapatos, magkakamol? From the scratch. Ikaw siguro, you take your scratch para kang basahan. Na ginawa na ang lahat, hindi pa rin ma-improve, pero may perfect timing si Lord. If you are teachable, God will open doors. Palakpakan natin po ng malakas ang Panginoon. Amen! Come on! Yung mga naniniwala may gagawin ng Panginoon sa kanya, come on! Mas malakas sa palakpak! Hallelujah! Now, Matthew 5:48. Turn with me. Matthew 5:48. Let's read it. Ano po sabi na? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is. Again, if you remember, ang pagiging perfecto, hindi yan kaya ng tao. Never. Perfecto. Almost 100% perfect. Pero if you have the desire at you're walking dahan-dahan sa gusto at kalooban ng Panginoon, then you can say that your life is perfect. Amen?
Yun po ang ibig sabihin, it can never be perfect. Pero kung ang desire mo, gusto mong gawin ay yung gusto ng Diyos, then your life is perfect. Now, under it, letter B. Ano pa? Last. Teachability refines our personality. Hallelujah. How many of you na meron ng plano, pero dahil may kausap, nawala ng plano na yun? Nagbago. At lahat ng alam mo. Nagpaplano ka sa buhay mo, sa pamilya mo, mas may nakausap ka, bigla, na-erase mo lahat. Ang isa pa lang teachable person, he refines his personality. Hindi iniisip na, ang Bible kasi, huwag mong isipin na mas magaling ka. Ang isipin mo, magaling ang kapwa mo. The way up, if you are reading the Bible, is the way down. Hindi mo maintindihan. Kung gusto mong yumaman, sabi ng Bible, bigay ka. Paano ka naman makakaipon mo? Di ba? Ang papunta sa taas, papunta sa baba. Kaya kung nagbabasa ka ng Bible at hindi mo maintindihan, talaga mahihilo ka sa Bible. But thank God for the Holy Spirit. Yan ang nagtuturo sa atin ng mga bagay-bagay na gusto sa atin ng Panginoon. Hello? Okay, kaibigan, kapatid. Kung ikaw ay teachable, hallelujah! Kung ikaw'y anak, ikaw'y magulang, ay teachable pa rin. Kahit minsan, di ba mga magulang, pag merong mga gadget dyan na binigay sa'yo, kaya mo na bang gawin doon? May alam ka ba doon? Wala. Kaya aminado ka, pwede bang mga apo, turuan niyo ako? That's true. Kasi you go down dahil hindi mo yun alam eh. Nung panahon mo, wala pa noon eh. Chinelas pa lang ang binabato noon. Diba? Pero ngayon, umaangat ang mga technology. But praise God, it refines our personality. Kaya kapatid, kung gusto mong mag-open ng door sa buhay mo, have a spirit of teachability. Let us all, let's all stand. Hallelujah. Amen. I wonder if the worship team can help me in singing the song again. Yung last song, what's that? With all that M. Kasi lahat ng pwedeng mangyari at plano ng Diyos sa atin ay napakaganda. Kapatid, yan ang plano ng Diyos sa atin. Ang ganda-ganda ng plano. At nasisira lamang dahil pinipilit natin ang gusto natin. Pero subukan mo. Go back to the right track ng Panginoon. At makikita mo ng himala niya, yung pagbukas ng isang pinto na makikita mo ang looban ng Panginoon. Now let's sing this with all your heart unto the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya ko na. Lift our hands. Taas ko natin ating mga kamay. Sing for the Lord. Jesus, I believe. Come on. With all your heart. In you. Jesus. Jesus, I belong to you. You are the risen. The reason that I live, the reason that I sing.
beside the Lord. Hallelujah. You are the reason. The reason that I live. The reason that I live. Jesus, I believe. I believe. Jesus, I belong. You are the reason. You're the reason that I live. The reason that for the last time. Jesus, I believe. I believe. Jesus, I belong. You're the reason that I sing. The reason that I live. With all I am. Amen. Habang po tayo'y nakapikit, before we think about our problem, tingnan po muna natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Are we teachable? O meron na tayong plano sa buhay? Meron tayong mga bagay-bagay na gusto nang gawin. At sasabihin na lang sa Diyos, Panginoon, pagpalain mo lang ako. Ayos na itong plano ko sa buhay. Kaibigan, kapatid, if you are working or walking at your will, kung gusto mo, ikaw ay naliligaw. Patuloy mong hinahanap ang kasagutan sa buhay, hindi mo makita. Bakit? Pinilit mo yung gusto mo. Muli, nagpaalala ang Panginoon, mga anak, you will never make it kung hindi ka magkakaroon ng isang puso na handang matuto. Pusong handang sumunod para sa akin. Hindi mo yan matatagpuan sa pera, sa barkada, sa pangarap mo. Never. Matatagpuan mo lamang ang totoong kalayaan kung marunong kang sumunod sa Panginoon. Now, if this is your prayer this morning, I ask for you na itaasan yung kamay. Amen. If that is your prayer, if you want to have a spirit na teachable, na marunong makinig, hindi pipilitin ang gusto. Dahil lahat tayo, isang bibig lamang ang binigay at dalawang tenga. Ang ibig lamang sabihin, mas lalo tayong kailangang makinig. Lalo sa ating Panginoon. Lord, ang daming kamay na nakataas. We ask for your forgiveness, Lord. Kung akala namin, hawak namin ang sitwasyon. Kung akala namin ang aming mga gusto ang pinaka-the best sa amin. Kaya minsan, nagkakagulo-gulo ang buhay ay dahil rin sa amin, Panginoon. Pinipilit namin ang gusto namin. Patawarin mo kami, Amang Banal. Give us a sensitive heart, Lord. Give us a listening ear na anuman ang iyong sabihin ay mapakinggan namin yun. At kung madidinig namin, handa kaming sumunod sa iyo.
Ayaw naming maligaw. Ayaw naming magkaroon na buhay ng kaguluhan, puro stressful na buhay, na walang kalayaan. Ang gusto namin ay ang iyong banal na presensya. Kaibigan, kapatid sa Panginoon, may planong maganda ang Diyos sa imo. Sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa iyong pag-aaral. At mangyayari lamang ito kung handa kang sumunod sa ating Panginoon. Lord, bilang pastor ng Light of Life, I declare na yung mga curses na yan, yung mga sagabal na yan, ay wasakin at durugin mo sa pangalan ni Jesus. Kung merong mga pintuan na sinarado sa amin, muli kang magbubukas na iba namang pintuan. At nakikita namin na mas malaki at mas maganda ang iyong plano doon. We are blessed, Lord. Dahil ikaw ang aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ko'y magsabi, Amen! Yung mas malakas mo palakpak, yung palakpak na alam niya hindi mangyayari, yung alam niya yung gagawin ng Diyos. Come on! Come on! Mas malakas mo palakpak para sa Panginoon. Oh! Hallelujah! May gagawin! May gagawin! May gagawin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. You may be seated. Let's prepare our hearts as we give, and Nanay Silly will come to challenge us as we give unto the Lord. Morning po. Ganda ng umaga. Kasi, ang sarap ng mga kinain natin mga salita ng Diyos. Di po ba kayo nabusog? Aba, ewan ko sa inyo. Ako busog. Alam niyo po, palagi kami binibigyan ng paprasong papel. Yung assignment namin, palagay doon. Sa ganitong petsa, ang gagawin mo, challenge or offering. Challenge? Tapos natin challenge, hamon. Pero sabi ko, mga Kristiyano naman kami, followers ni Lord, bakit kailangan hamunin pa? Diba? Sabi sa Psalms 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang galing, ano po? Kapag ka pala ang ating Panginoon, ang ating Pastor, kapag ka ang Panginoon natin ay siyang leader ng buhay natin, hindi tayo magkukulang. Tama po ba? Oo, naniniwala kayo doon. Oo, bahala kayo ha. Basta sinabi ko lang yun, mula sa salita ng Diyos. A few weeks ago, meron akong natutunan kay Pastor. Ang sabi niya, ang ibig daw palang sabihin ng SMS, tatlong bagay. Sumunod, manalig, at yung S, solve na. Oh, galing ano? Sabi ko ganon. Wow, sikreto pala, sumunod. At dahil partner natin ang Panginoon, di ba pag mag-partner kayo, mayroong parehong responsibility. Kailangan mayroong obligasyon kang gagawin. At ang goal ng bawat Kristiyano is to please God. Kulang din natin yan. Di ba? Sa mga preaching mula sa salita ng Diyos. Sa akin pa doon, be winners. Be winners. Ang sabihin nun, be conquerors. We are more than conquerors.
sinabi yung mga salitang happiness. Ilang beses niyang binanggit, sumunod. Nakikinig kayo. Eh ako, 82 na, pero natandaan ko yun. Okay, hallelujah! Sa mga kids pala, kung gusto natin magkaroon ng ganap na kasiyahan sa buhay, magkaroon. Kapag yun ang responsibility ng bawat mananampalataya na nagtitiwala na may gagawin ang Diyos sa buhay niya. Hindi anong gagawin natin kung hindi anong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Wow! Alam niyo po, 85 na si Daddy. Noong Saturday, nag-birthday siya. Meron nung naligaw sa bahay namin, isang taga dito, naligaw lang. Tapos, dahil yung pagkaligaw niya, nagkataon naman na nagkakainan kami. Hindi yun, no? Tapos sabi niya, Sister Celine, ang dami pa ng pagkain ni Brother Tony. Oo nga, hindi mo kami namumili. Pero alam niyo ba, dumating yung pagkain, hindi sa amin kakayahan. May nagkaloob. Mga anghel na ginamit ng Diyos para kami ay mapagkalooban ng masaganang pagkain. Kasi kung kami lang dalawa, wala kami kakayahan. Pero ang Diyos, may gagamitin lagi para sa bawat isa sa atin kung mananalig tayo, kung magtitiwala tayo na mayroong Diyos na buhay na masaganang magkaloob. Pero ang partner, kailangan din may obligasyon tayo. At ang sabi niya, give and it shall be given to you. Siksik, tumaapaw pa ang ipagkakaloob ng Diyos. Nananalig pa kayo doon? Dapat, kung gusto niyo. Alam niyo po, isang prayer namin, kami mag-asawa, talaga kung gabi-gabi, nananalangin sa Panginoon na kahawak naman, magkatabi. Kasi kailangan may magamit, di ba? Kung saan may dalawa o tatlong nakatabi ako, di ba? Talagang pagkakaloob ng Diyos. So, yun po yung aming ritual na mag-asawa. Talaga po, ang Diyos ay mabuti. Sabi ko sa panalangin ko, Lord, bigyan mo kami ng magandang patutuo. Makita na mga kapwa naming mananampalataya na kami ay pinapagpala mo. Wow. Ano, hamon nyo, di ba? Hamon nyo talaga. Bigyan kami ng magandang patutuo. Araw-araw, binibigyan kami ng magandang buhay. Araw-araw, pinababagay kami ng Panginoon. Araw-araw, si Daddy, hindi nagkukulang sa meditation niya. Kasi may Diyos na nagkakaloob. Sino yung kasama ko? 85? Okay ba? Oh, hallelujah! Kaya po ngayon, gampanan natin yung gawain ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay ang pagkakaloob. Marahil nga, kaya hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. Dahil kahit anong bagay na hawakan namin, kailangan may itatabi kami para sa gawain ng Panginoon. Yan po yung totoo. Wala kami mga anak buhay, wala kami pinagkakakitaan, pero never na pinagkulang kami ng Panginoon. Kapag yung puso namin natutong magtiwala, natutong manalig na may gagawin ang Diyos. Handa na po natin yung ating mga kaloob at tayo'y manalangin. Hallelujah. Narito po, O Diyos, ang bahagi ng aming kakayanan na
Salamat, Panginoon, sa mga kamay na naghandog. Pagpalain mo nga po ito upang ang mga kaloob para sa iyong gawain, Panginoon, ay makatulong para ma-reach out ang marami pang kaluluwa na hindi nakakakilala sa inyo po, Panginoon. Salamat po, pagpalain nga po ninyo ito. At pinangahawakan namin ng iyong pangako. Hindi mo kami papabayaan. Hindi mo kami iiwanan. Bless us, Lord. Bless us, O Lord. Bless us. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Ito po yung aming dalangin sa makapangyarihan pangalan ni Kristo Jesus. Tatay magsabing, Amen. will provide, will supply more than enough, God. Open heaven, open wide, more than enough, because my heart is full and my soul is free, and my weakness you got a plan for me, and I can't stop thinking about your love. And I can't stop thinking about your love, because my heart is full and my soul is free, and my weakness you had a plan for me. So I can't stop thinking about your love. No, I can't stop thinking about your love, because forever you mean more than enough. No, I can't stop. No, I can't Amen. We have a visitor by the name of Gary Bartolota and Angelica Malana. Listen po sila. Okay, makinig kayo. Amen. Please stand up. Amen. Okay, salamat po sa inyong pagpunta. God bless you. You may be seated. Kaupo na kayo. Amen. Kung wala pa po kayong inaatinan na ganitong fellowship, na katulad ng ganito, na nag-aaral ng salita ng Diyos at nagpupuri sa Kanya, you are very much welcome na sumama sa amin dito sa Light of Life Oscar Church. And we thank you for your time. Let us go sa some announcement and pupunta. Morning po. Mamaya po meron pong UFM Purple Division Fellowship. Sa Salt of Light po tayo. Magkita-kita na lang po tayo dito ng 1:30. Sabay-sabay po tayo pupunta doon. Purihin ang Panginoon. Good morning po. Dahil po umulan sa hapon at gabi, ang UFW Fellowship po ay mag-start po ng 3 o'clock. Magkita-kita po tayo mamaya because today is last Sunday of the month. Thank you po. More announcement? Ano pa sa iba? Sister Julie. Good morning po. Tinatawagan ko lang po itong the following po. Sai, Joy, Eunice, Marjorie, David Gaya, David Lagasca, Jan, Gina, Vilma, James, Kathy, LB, Brother Jojo, Jane, Ramjan, Malu, Sir Liza, Sir Lizel, Sir Rose, Sir Melissa, Sir Leonie, si G, and Sister Lekle. Please stay po after the service, after po ng closing prayer. And also po, meron pa akong mahalagang announcement on the 29th po, nasaan Sister Nelda? Tinatawagan ko lang si Sister Nelda, with Pastor. Opo. Kasi po, on the 29th of May, ay, how many na, Pastor? Wedding, how many years? Ay, yung
ni Pastor. Hindi sigurado. Okay po, 27th year of anniversary na nila on the 29th. So, syempre po, bilang pastor natin, po, i-celebrate natin po yung kanilang wedding anniversary sa Wednesday po after ng prayer meeting. So, kung gusto niyo pong dumalo, punta po kayo dito. Syempre, huwag po kayo pupunta ng empty-handed. Wala kayong dala para kay Pastor. Ibalab natin si Pastor at saka Sister Nelda. So, yun. So, inipitan po kayo, pumunta po kayo sa Wednesday. Yun lang po. Kung hindi naman, pwede rin po kayo nyo pong ibigay. Handang-handa po si Pastor, tumaga. Diba? Kanina, sabi ni Mami Sally, maraming pagpapala binubuhos ang Diyos sa atin. So, habang nagbibigay po tayo, bubuhos ng Panginoon ang blessing. Salamat po. Good morning po sa lahat. Thank God sa 6 na kabataan na makakasama for the Lead Cup this 2019 na darating na June 6. So, next week po, sana mapag-pray po kami 6 na makakasama, 3 volunteers and 3 campers po. Again, yung Lead Cup namin ay gagawin sa Tanay Epic Park Rainforest Camp sa Tanay Rizal. Yun lamang po, and God bless po sa mga nag-sponsor. I'm calling on lahat ng papasok ngayong school year 2019 to 2020 from preschool, elementary, high school to college, at sa masteral. Please come here. Naka-enroll ka o hindi, we would like to pray for you. Sige po. Lahat po ng papasok this school year. Come here. Ayan, lahat ng papasok. Come on. Come here. Come here. Yan. Ano kayo? Dito kayo sa gitna. Yan, sa gitna ng iba. Yan. Come on. Okay, lahat. Okay, dito na ba lahat ng papasok? Yan, pati yung mga bata. Praise God. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Everybody? Everybody. Amen. Let's pray for this mga bata, mga young people na mag-aaral ngayong school year. Sige po, let's extend our hands toward them. Hallelujah. Lord, alam namin na ang pag-aaral, public man o private, ay pataas ng pataas. But you have said you are Jehovah Jireh. Huwag kaming matatakot sa gastusin, sa tuition fee, sa allowance every day dahil nandiyan ka sa kanila. Bago sila, Lord, we pray for their parents, guardian na mga nagpapaaral sa kanila. More wisdom, more anointing sa mga magulang at guardian na ito. Gayun din, Panginoon, sa mga bata, sa mga kabataan na nandito sa harapan. Lord, sasabak na naman sila sa pag-aaral. And we claim for your wisdom. We claim for your divine protection sa pang-araw-araw na biyahe nila. Ingatan mo sila. And also sa provision ng mga bayarin sa school ay provide. Muli ay hinahandog namin sila sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at gayon din sa aming pagwawakas. Ngayong umaga, balutan mo kami ng iyong banal na dugo, iwas sa aksidente, iwas sa sakit, iwas sa karamdaman o kamatayan man. Ang makita ay hindi kami, kundi ikaw na nasa aming buhay. Mabuti at napakabuti ng aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ko'y magsabi, Amen. Tayo ko'y magkamayan, para and greet one another.
na. Sandali lang po, 5 minutes lang. Yung mga tinawag ko po, dito na po sa harapan, Sir Nelly. Kasama ka dito, Yen. So, yung mga tinawag ko po,